man sa akin ang lahat, bahala na po kayo. Naniniwala ako sa inyo at sa inyong mga salita, sapagkat ikaw na rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Sana po, palagi niyo akong ingatan, magkaroon ng magandang kaisipan sa araw-araw. Amen. Tandaan mo, kahit sarili mong anino, iiwan ka din nito kapag madilim na ang paligid mo. Kailangan natin matutunan na huwag ikumpara ang sarili natin sa iba. Dahil hindi natin laban ang laban nila. Karera mo to, hindi nila karera. Dahil ang buhay ay hindi naman nasusukat sa kung sino ang mayaman, kundi kung sino ang payapa. Kaya galingan mo lang palagi, tol, dahil napakaraming tao mapanghusga, hihilahin ka pababa. At lagi mo itong tatandaan na makakatanggap ka lang ng papuri mula sa kanila kapag patay ka na. Kapag ko ng mga mata. Sabi ng Diyos, 1:24 ng Kawikaan, sapagkat ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. Iniunat ko ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pag ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakuna ay dumarating na parang ipo-ipo. Kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi nila pinili ang takot sa Panginoon. Gusto ka na ng Diyos na kunin, ba't ka naman matatakot? Yan po. Pero natural po sa taong natatakot siya sa kamatayan. Pero pag nataniman tayo ng pag-ibig, pagmamahal sa Diyos at saka sa kapwa, hindi ka matatakot mamatay. Tanyo po ako, hindi ako takot. Alam niyo ko kung takot ako, hindi na ako magsasalita. Kaya ako po'y takot mamatay, hindi na ako lalabas, kapatid. Na-under surveillance ako eh. Kaya masasabi natin, hindi tayo dapat matakot mamatay kung wala tayong ginagawang masama. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. At ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, wala kang silbi, ay dadalhin sa mataas na hukuman. At ang sinumang magsabi ng hulog ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Hindi ko po alam, Lord, kung kailan niyo po ibibigay yung mga plano ko. Lord, alam niyo po kung ano yung mga pinagdadaanan ko ngayon. Alam niyo po, Lord, kung sino ako. At alam niyo po, Lord, kung ano yung laman ng puso ko. Lord, parang gusto ko nang sumuko sa mga pangarap ko. Pero nandyan ka palagi, Lord, para samahan ako. Nandyan ka palagi, Lord. Lagi mong sinasabi, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kasi kasama kita. Lord, alam ko, hindi ko man nakuha yung mga plano ko ngayon. Pero darating yung araw at darating yung panahon na ibibigay niyo sa akin. Maghihintay po ako, Lord, kung kailan niyo po ibigay yung mga plano ko. Kung kailan niyo po ipapanalo yung mga plano ko sa buhay. Kaya salamat palagi, Lord, kasi lagi mo akong ginagabayan. At salamat po, Lord, kasi kahit nahihirapan ako, lagi mong sinasabi sa akin na huwag kang susuko. Lord, alam ko, hindi niyo pa ibigay yung mga plano ko ngayon kasi gusto niyo pa akong proteksyonan. At darating po yung araw sa pagpatak ng mga luha at pawis ko, ibigay niyo yung Panginoon sa tamang oras at sa tamang panahon. Thank you, Lord. I love you so much.
Sa isang mundo kung saan ang kagandahan ay sinusukat sa makinis na balat, mapuputing ngipin, at dami ng likes sa social media, may isang katotohanang hindi natin matatakasan. Kapag natapos na ang buhay, gaano ka man kaganda o kagwapo, kung wala kang relasyon sa Diyos, uod pa rin ang kakain sa iyong mukha. Napakalungkot isipin nito. Maaring marami kang titulo PhD, abogado, inhinyero, doktor, pero sa sementeryo, iisa lang ang natitirang titulo, RIP. Maaring pagmamay-ari mo ang malalawak na lupa, bahay, at mamahaling sasakyan, ngunit pagkatapos ng kamatayan, isang maliit na bahagi ng lupa lang ang kailangan mo para paglibingan. Maaring milyon-milyon ang iyong pera, ngunit sa huli, nagiging walang kwentang papel lang ang pera. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nabubulok, ngunit ang kaluluwa ay hindi. Kaya pakiusap, piliin mong iligtas ang iyong kaluluwa at maghanda para sa kaharian ng langit. Dahil sa huli, hindi titingnan ng Diyos ang iyong kayamanan o itsura, kundi kung sinusunod mo ang kanyang kalooban, iyon lamang ang tanging pamantayan para makapasok sa kaharian ng langit. Gaya ng sinabi ni Jesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kung ikaw ay handang sundin ang kalooban ng Diyos. Amen. Ibahagi mo ito sa mas marami pang tao at maghanda para sa iyong walang hanggang patutunguhan.